Ngayon, katulad nito, mga kababayan, dumating na, mga kababayan, dumating na sa Pilipinas ang 700,000 barrels, no, mga kababayan, 700,000 barrels ng Russian crude oil, no, nakarating na sa Pilipinas. Ito yung totoo mga kababayan. Totoo ito hindi ito fake news. Ito mga kababayan. Galing po ito sa News 5. Binalita po ito mismo ng News 5. Basahin ko lang. Russian crude oil nasa bansa na. Dumating na sa Pilipinas ang aabot sa 700,000 barrels ng high-quality crude mula sa ESPO pipeline ng Russia. Kasunod ito ng disclosure na naghahanap ang pamahalaan at pribadong kumpanya ng alternatibong pagkukunan ng supply ng langis. Dumating ang naturang cargo isang araw bago idiniklara ni President Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency sa bansa sa gitna ng epekto ng patuloy na umiiral na tensyon sa Middle East. Mahigit 700,000 barrels ng Russian crude ay dumating sa bansa. So ayun mga kababayan, nakarating na sa Pilipinas. Mula Russia ang crudo, no? Crudo na 700,000 barrels. So ngayon mga kababayan, ano nga bang may tulong yan sa Pilipinas? Malaking tulong po yan mga kababayan. Malaking tulong yan. At sabi nga ni Secretary Garin ng DOA ay baka daw sunod na araw or next week may darating pa. Bukod dyan mula Russia na crude oil ay may papasunod pa daw yan mga kababayan. May susunod pa. So ibig sabihin naghanda na po ang Pilipinas. Hindi porket nagdeklara tayo ng State of Energy Emergency mga kababayan ay wala na tayong langis. Sa madaling salita mga kababayan ay may iniisip na ang presidente. Hindi naman sinabi ni PBBM doon mga kababayan na emergency sa buong ahensya. Emergency lang sa enerhiya, no? So, mga kababayan, wala po tayong dapat ipagpanik at wala po tayong dapat ikabahala pag sinabing state of emergency sa energy kasi energy lang po 'yun, no? Ang state of emergency kumbaga parang humina na, umunti na ang supply. Pero ngayon mga kababayan, may dumating na bago, so medyo nabawas-bawasan na yung mahinang supply ng enerhiya. Ngayon mga kababayan, hindi naman sinabi ni BBM na state of emergency ang buong bansa. Hindi niya sinabi, ang sinabi niya ay sa enerhiya lang. So ngayon, bukod dyan mga kababayan, di ba ang pinakalat nila, meron daw gasolina galing sa Brunei, idinunit sa Davao? Nako, eto na nga. Pero bakit mga kababayan, ang Davao City ngayon, bakit halos lahat ng gasolinahan nila nagsara? Akala ko ba ang Brunei nagdonate ng gas sa Davao, sabi ng mga DDS vlogger, napakadaming DDS vlogger, putang ina. Ngayon nga may mga nagsulputan, yung hari daw ng Nigeria, yung hari daw ng Brazil, yung hari daw ng Ukraine, nagpadala daw ng mga langis doon sa Davao. Naalala ko pa nga, yung Johnson's na pagmamayari ni Halushos, nagdonate din daw kay Basti ng langis. So ngayon mga kababayan, merong 700,000 na nakarating, no, dito sa Pilipinas mula sa Russia. Pero ngayon mga kababayan, ito po yung balita from GMA Regional TV. Ayan mga kababayan. Latest update, at least 16 gas station in Davao region closed due to fuel supply shortage. According to the Police Regional Office Davao PRO 11, ayan, nakalagay 16 gas station. 16 gas station in Davao region closed due to fuel supply shortage. Kita nyo yan? Walay diesel. So bakit nagkaganon? Di ba kakahatid lang ng Brunei? Bakit wala na, nagsara na yung 16 na gasoline station sa Davao region? Ako po'y nagtatanong lang. Mga kababayan, akala ko ba may nagdunit? Akala ko ba ang Brunei nagbigay?
May mga kumakalat pa nga, yung Nigeria, yung Africa, yung Sudan, yung Libya, nagbibigay na daw ng gasolina, pinapahatid na daw kay Baste. Mga DDS, yan na naman kasi ang sakit natin, no? Fake news kayo ng fake news. Ngayon, tignan nyo, akala ko ba may langis dyan, bakit 16 na gasoline station dyan nagsara? Diba? May pasabi-sabi pa mga DDS. Bahala na kayo dyan sa Manila, maubusan kayo ng gas. Basta kami dito sa Davao, hindi kami maubusan. Nagbigay na yung hari ng Brunei, si Bulkiya. Ending, 16 na gas station nagsara. Ano yan? Diba? Nagbigay na ang Brunei, hindi na kami may problema sa gas. Tapos binalita ngayon, GMA Regional TV, 16 na gas station sa Davao nagsara. Tangin na to mga DDS na to. Diba? Hari ng Brunei nagbigay ng gas sa Davao City. Bahala na yung mga taga Luzon. Maubusan kayo ng gas basta kami dito sa Davao. Okay. Diba? Tapos kahiman-himan after 2 days binalita 16 na gas station sa Davao region close. Ayan na. Tapos kadalasan pa naman sa nagreklamo na ang mahal daw ng gasolina, walang sasakyan. Kadalasan sa nagreklamo, ang mahal-mahal na ng krudo, 120 na per litro. Tapos ang gamit motor. Ay, Diyos ko. Diba? Bakit? Saan kayo nakakita ng ngayon? Sabagay, may motor naman nagagasolina ng krudo. Lalong-lalo na yung mga tricycle. Krudo talaga ang inaano niyan. No? Sa mga tricycle, yung mga panghabal-habal. Pero yung mga Honda, yung mga Yamaha, di ba? Yung mga Mio, mga Honda Click, di ba? NMAX, di ba? XRM, di ba mga gasolina unleaded ang gas nun? Tapos puro reklamo, mahal-mahal na ng gas, kasalanan to ni BBM. Tapos wala naman silang pang gasoli, pang ng krudo. Kasi yung motor nila, hindi naman krudo ang nilalagay dun. Di ba? Kalukuhan. Wala naman mga sasakyan, tapos ang lakas ng loob magreklamo. Diba mga kababayan? Buhatin na lang mga DDS yung motor nila. Reklamo ng reklamo. Ang mahal-mahal na ng krudo, kasalanan ni Marcos. Tapos ang gamit mo motor. Maliban lang kung ang gamit mo motor habal-habal, krudo ang gamit niyan. Pero kung tawag dito mga kababayan, pero pagkakalam ko, bihira lang motor ngayon gumagamit ng krudo eh. Diba mga kababayan, bihira na lang na motor ang gumagamit ng krudo ngayon. Kadalasan ang ginagamit ng motor ngayon, puro-puro na unleaded, diba? Mga kababayan, correct me if I'm wrong. Kasi marami kasing motor noon, nung unang panahon, nung marami kasi kaming kapitbahay na driver ng tricycle. Ang gamit kasi nila mga kababayan, krudo, doon sa habal-habal pang tricycle. Pero ngayon mga kababayan, kadalasan, di ba puro na unleaded? Di ba? Pero bakit nagrereklamo yung mga DDS? Hindi naman krudo ang gamit nila. Tandaan nyo yan? Tapos ngayon, sasabihin na naman nila, walang ginawa. Kung ganun, wag na mag-deliver ng gasolina sa Davao, meron na sila. Di ba? Ang krudo ay unleaded din. Actually po, mga kababayan, hindi naman siya talaga full, krudo, mga kababayan. Kasi nga, kadalasan kasi, ang unleaded, may halo na yan eh. Kasi kung full crudo talaga, umuusok kasi motor, masisira talaga yung makina. Magkaiba ang price ng unleaded doon sa talagang pang jeep, mga kababayan. Kasi actually mga kababayan, pag sinabi nating gasolina, iba yun sa crudo, iba din yung unleaded. May halo-halo yan eh. Sa gasolina nga, merong 92 octane, 95, 97, iba-iba yan eh. Diba mga kababayan? Iba-iba din ang presyo. Kadalasan sa mga DDS nagrereklamo, wala naman silang sasakyan. Diba? Ang pagkakalam ko, gasolina ang gamit ng motor. Yung unleaded, may halo yun. Pero hindi siya talagang buo na krudo. Diba? Ang diesel, yan yung ginagamit sa mga jeep, sa taxi, sa sasakyan. Diba? Yun, pagkakalam ko mga kababayan, kasi may motor din ako dito eh. May NMAX din ako dito. Unleaded lagi ang nilalagay ko. At saka nakikita ko yung presyo, lagi ako nagbabiyahe eh. Kaya iba-iba siya, iba-ibang klase.
'Di ba? Oh, ngayon mga kababayan, nakarating na sa Pilipinas itong in-order ng gobyerno mula Russia ang crude oil, no? From Russia na 700,000 barrels. So, paano 'yan mga DDS? 'Di ba? Paano 'yan? 16 na gasoline station na pala ngayon sa Davao, 'di ba? Sarado na. Oh, 'di ba? Oh, lahat 'yan halos L3 diesel, H100 jeep, tapos bus, oh, 'di ba? Travis, oh. 'Di ba mga kababayan, maliban lang sa akin kasi ito, ano talaga racing yung sa akin, kaya medyo mahal din. Tapos sa motor ganun din unleaded. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, no? Paano 'yan ngayon sa Davao? Nga kayo ngayon diyan. Pinakalat-kalat ninyong mga fake news na DDS. 'Di ba? Ma'am Alice Daro kahilo po. Pinagkakalat ninyo na binigyan kayo ng Brunei ng gasolina, samantalang 16 na gas station pala ay sarado na. Tapos ngayon may nakarating ditong 700,000 na barrels from Russia. Oh, baka sasabihin, alam nyo ito, minsan natatawa ko sa mga DDS. Nung binasa ko yung comment section, sabi nila, kasya ba yan sa Pilipinas? Di ba? Ayan na naman tayo mga DDS. Noong panahon na walang gas, reklamo kayo ng reklamo. Nung may dumating gas, reklamo pa rin. Kaya nga, wala kang hindi mo alam kung saan lulugar ang gobyerno dito sa mga DDS na to. Mapapamura ka talaga, putang ina talaga, no? Noong wala pa yung gas, reklamo ng reklamo, wala nang gas, naubos na yung gas. Buti pa ang Brunei nagdunit sa Davao. Ngayon, 16 na gas station sa Davao, nagsara kay walang gas. Tapos may dumating na 700,000 barrels mula Russia. Sasabihin naman nila, kasya kaya yan? Baka hindi pa aabot ng Batangas yan. 'Di ba? Yan ang mahirap sa kanila, Mintik Lacheca, 'di ba, ma'am? Yan ang mahirap sa kanila, 'di ba? Noong wala pa yung langis, reklamo ng reklamo, walang ginawa si BBM, weak leader daw, bangag o tamad. Tapos ngayon may dumating na langis, sasabihin agad, kasya kaya yan buong Pilipinas? 'Di ba? Kasya kaya yan buong Pilipinas? Tanga-tanga, paano magkasya yung 700,000 barrels? Maramang may susunod pa. Kaya nga sabi nga ni Secretary Garin ng DOA, may susunod pa na maraming order. Yeah? Yan ang mahirap sa mga DDS, no? Ang bubobo. Ang gusto nila, 'di ba? O tapos sisihin nila ang ang mga taong taga Davao, si PBBM, 'di ba? Sabihin nila may deliver daw from Brunei. Tapos ngayon ending 16 na gasoline station nagsara. Saan dinala yun? Tinambak sa City Hall? Panindigan natin yan. Kasi pinakalat ng mga DDS vlogger yan. Putang ina, kadami-daming DDS vlogger dyan. Pati pa nga si Kipi Chu eh. Kita nyo, si Kipi Chu, yung vlogger ni Sarah. Pumunta sa Quadcom na umiiyak-iyak na sampalin daw niya si tawag dito, si Bini Abante. Salamat sa Diyos, salamat Lord, nakarating na talagang gasolina mula Brunei. Nasa Davao City, sana all. Hindi tamad ang gobyerno ng Davao. Tapos ending, 16 na gas station, nagsara. Kita nyo yan. Ay, nako. Baka kay Basti lang at Pulong ang ginadeliver. Diba mga kababayan, yan ang mahirap sa mga DDS na ito, mga bobong DDS diba? Ang sarap pagbalatan itong mga DDS na to, ang sarap pagbabalatan. Oo, mga bano. Diba? Diyos mio, Marimar.